mga pamangkin! This is Tita Kim and welcome to my YouTube channel. Ngayon, mapapakinggan ninyo ang isa sa mga storya mula sa Dear Tita Kim. But before anything else, please do subscribe and hit that notification bell para updated kayo araw-araw. Enjoy! Ay nako, ito na ating second caller. Ayan, second caller natin. Tumawag ka na, nawala yung second caller natin. Ito na, ang ating next caller. Hello, magandang gabi. Magandang gabi, hello. Hello? Yes, wow, malakas ang boses. Hello, anong pangalan mo, ate girl? Hello? Te. Te, ano pangalan mo, te? Te. Ate. Ate, anong pangalan mo? Te, pag hindi... Hello, Adrienne. Oh, sige. Kasi baka sumbong kita sa polis. Pag di ka... Anong pangalan mo, ate? I'm Juliet. Juliet? Juliet? Ayan, nawala na si Juliet. Hinanap ni Romeo. Nawala ka na, Juliet. Ito, iba na naman ata ito. Ay, naku, may aso na naman. Hello po. Yan, hello. Magandang gabi. Anong pangalan mo? Hello po. Yes, anong pangalan mo, kuya? Rochelle po. Marshall, ate ka ba o kuya? Ate po. Ate, okay. Ate Marshall, ilang taon ka na? 35 po. Taga saan si Ate Marshall? Caloocan po. Caloocan. Okay, sige Ate Marshall, 35, taga Caloocan. Anong problema natin? Yung buod lang din, ha? May asawa po kasi ako. May tatlo po kaming anak. Naghiwalay po kami kasi umamin po siya sa akin na isang school po kami. Parehas po kaming teacher. Tapos po umamin po siya sa akin na may in love po siya dun sa ka-grade level niya na teacher. Yun po. Umamin po siya sa akin through chat. Ah? Yes po. Tapos sinabi ko po sa kanya na, okay, sige, iwasan mo yung babae. Pero hindi niya po ginawa. Hindi talaga. Tapos tinutulungan niya pa sa mga kasi magkasama sila sa isang project, tinutulungan niya pa po sa mga projects, ganun po. Tapos ngayon po ay, yes po, hindi niya po talaga iniwasan kasi daw po, barkada po sila, friends daw po sila, ganun. Ay, taray. Yes po. Ganun, teka ganun lang po siya. ha. So mag-asawa kayo, ilang years na kayong mag-asawa? 2012 po kami kinasal, 10 years po. 10 years na kayong mag-asawa? 11. So ibig sabihin magkasama Yes, kayo sa iisang bubong for 10 years? Yes po. Tapos ngayon, inaamin niya sa'yo through chat na na-in love na siya doon sa ka-grade level niya na teacher. Yes po. Nakakaloka. Ito po si babae, after po nung inamin niya po yun sa akin, sinabi ko po kaagad kay Gerda na, oy girl, yung asawa ko may nararamdaman sa'yo, ganyan. Oh. Tapos ang sinabi lang ni girl ay, ano ka ba? Loko-loko yung asawa mo, niloloko ka lang yan. Ganyan, ganyan, sir. Palabiro kasi yan. Ganon lang po yung sinabi niya. Pero hindi niya po ako sinecure na, walang kami, walang ganon. Ganon yung sinabi niya. Ganon lang so po. So parang yung babae, tinake lang yun lightly, samantalang ikaw, seryosong-seryoso ka na sa pagtanong yes mo. Po. Yes po. Ngayon, tapos ito po ang pinakamasakit. Sige. So tuwing inaakyat siya ng husband ko sa classroom niya, tinatanggap niya yung husband ko doon. Ganun, samantalang alam niya, di ba? So kung may siya, may respeto siya bilang babae, supposed to be, di ba? Oh, sir, umalis ka na. Kasi yung asawa mo, baka mamaya magselos na naman. Pero hindi po. So tinatanggap ka ng babae yung asawa mo pag pumupunta doon sa classroom niya? Yes po. Okay, teka lang. At yung anak ko po, yung anak kong kasama nila sa grade 3 din kasi yung anak ko, grade 3 teacher si babae. Yung anak ko po ay naging estudyante niya yung anak ko dahil in-enroll namin sa school. Tapos sabi ko, sige dito na lang sa bagong teacher. Pumayag siya. Kaya pala kasi kapalitan ni girl. Kumbaga may subject teacher si girl dun sa anak ko. So pumayag siya. So nakikita sila minsan isang beses nagsabi sa akin yung anak ko na, mama, nakita ko si papa. Nag-chat siya dun sa babae kasi pinagbura ako ni teacher sa blackboard. Tapos nakita ko yung cellphone niya, nag-chat si papa kay teacher. Wow!
Nakita ng Ganun anak po. mo na ang papa Yes niya po. nag-chat sa teacher niya. Yes po. Ganun. Teka lang ate, ito lang tanong ko lang sa'yo paano yun na sinabi ng asawa mo through chat lang na in love na siya sa iba? Bakit hindi niya sinabi ng personal sa iyo? Kasi po umuwi po siya dun sa kanila. Tapos ako po ay dito sa amin umuwi. Kasi ang school po namin na harap lang halos ng bahay namin. So tumatawid lang po ako, nasa school na po ako. Samantalang siya bumabiyahe po from Valenzuela papunta sa Caloocan. Teka lang, bakit hindi siya tumutuloy sa inyo? Ang bahay ninyo kaharap lang pala ng school. Kasi mali po yung kwarto. So kumuha nga po ako ngayon ng taupahan. Kinuha ko po yung bahay para magkakasama kami. Nag-usap po kami pero hindi po siya tumuloy kasi parang nagka-problema na po. Yun na po yung time na naghiwalay na po kami. So ngayon, ano ng status ninyo? Hiwalay na talaga kayo? Yes po. Actually, kinasuhan ko nga po siya ng nagpunta po ako sa PAW. Kasi hindi po siya nagbibigay ng suporta sa yung dalawang anak niya po kasi nasa akin po. So ilang taon yung mga anak panganay ninyo? na lalaki nasa kanya. 9 years old po yung panganay ko na nasa kanya. Lalaki po. Okay. Tapos yung dalawa pong babae nasa akin po. So ibig mo sabihin, ilang months na kayong hiwalay ngayon? Since December po. Okay, so ngayon tumatawag ka sa akin kasi ano yung gusto mong itanong sa akin? Kung kasi na hindi po kami nagkasundo sa suporta sa mga anak niya. Ngayon ako po yung kasi ako kung itutuloy ko po ba yung kaso kasi sabi ng teacher ko, pag nagkakaso siya, mahihirapan siya, ganun po. Pati sa retirement, mahihirapan din po siya. Parang inaan po ako. Ganun, okay. So parang nagdududa ka, naawa naaawa ka rin ngayon sa asawa mo na kapag kinasuhan mo, baka mawala siya ng mga benefits niya as a teacher kasi kasama yun sa consequence, tama ba? Yes po. Opo. Okay, pero so, talagang, nung nag-usap nga po kami, matapang po talaga siya, sabi niya, ang kapal ng mukha mo. Ganyan po talaga siya makipag-usap sa akin. Wow, so ikaw pa yung makapalang mukha, ikaw na nga iniwan. Opo, tapos kasi inamin ko din naman po sa lawyer na nagbibigay naman po siya ng grocery. Opo, pero natatawa din po ako sa conversation nila nung abogado kasi nung nag-uusap po kami, sinabi niya po na ayaw niya akong pahawakin ng pera kasi daw po, ipangluluho ko lang daw po yung pera. Ngayon sabi ng abogado sa kanya, sige sir, ano gusto mong ipambayad ni Ma'am sa Meralco? Yung delata, may bibigay mo. Ganun po yung conversation. Okay, so ganito na lang ate, no? Una-una nalulungkot ako sa nangyari sa family ninyo. Pero siguro I would like to take this opportunity para magkaroon tayo ng lesson doon, no? Yung una sa lahat, ma-fall out of love ka sa asawa mo kasi na-fall in love ka sa co-teacher mo. Diba? Big deal Para sa akin, big deal yun Kasi, may asawa kang tao, alam mo na ma-fall in love ka sa isang tao. Ito nga yung sinasabi ko Pag kayo may asawa, or hindi man asawa, karelasyon o jowa, iiwasan talaga ninyong sumama, makisama, mag-chat sa mga tao na posibleng mahulog ang loob ninyo. Kaya nga ito ang sinasabi ko talaga nanggigigil ako Ito ang sinasabi ko. Yan din po yung aral sa amin sa church po kasi namin. Ganyan din po yung sinabi. Kung may asawa kang tao, huwag kang makikipag diba? Yes. Iwasan po talaga yun. Iwasan mo kasi ito yun ate may I interrupt lang saglit lang kasi opo, pasensya na po. Hindi mo pwedeng sabihin ito I know I cannot redo or undo everything na nangyari sa inyo. Pero nawa maging aral ito sa atin na hindi nyo pwedeng sabihin na chat-chat lang yan, di ba? Bisita-bisita lang yan sa classroom, walang masyadong mga happenings, di ba? Parang, hindi ako mapapall in love dyan. Friends lang talaga kami. No. Kasi every cheating starts from chatting. Okay, yung parang chat-chat lang, 'di ba? Kamusta ka? Kumain ka na ba? Gusto mo ba ng pagkain? Hatiran kita. Ang ganda mo naman ngayon. Diba? Lahat ng mga cheating nagsisimula sa chatting. Kaya nga ang sinasabi ko, sana maging lesson to sa ating lahat na wag niyong i-justify sa asawa niyo o sa karelasyon na nag-chat-chat lang naman kami. Wala naman talaga 'yun. Friendly lang talaga. Alam niyo, ako as a babae, I really avoid conversations from opposite sex. Kasi ayokong ma-fall in love sa ibang tao kasi posible talaga yun. Posible kasi lalo na kapag halimbawa merong nangyayaring hindi maganda sa relasyon ninyo tapos makikipag-chat ka sa opposite sex mo, talagang ang
tendency nun, fall in love ka sa tao na yun at fall in love din siya sa'yo. Ngayon, pag na-fall in love na kayo sa isa't isa, mahirap nang kumawala nun. Kaya ang gagawin ninyo, papatol na lang kayo sa kasalanan, kahit na alam ninyong mali, kahit na alam ninyong kasalanan, gagawin nyo yun kasi hindi mo na mapigilan yung nararamdaman mo kasi mahal mo na yung isang tao. Eh, saan ba nagsimula yun? Di ba sa pagchat-chat-chat, pa sa bisita-bisita lang, sa friends-friends lang? Di ba? And sa situation na sa'yo, I'm sure doon lang yun nagsimula eh. Yung parang, ako, teacher ko lang yan. Ka-work ko lang yan. Huwag ka masyadong magselos. Wala yan. Oh, tapos ngayon, malalaman mo na fall in love na siya doon at ayaw nang bumalik sa'yo. Diba? Actually, ano ko na po siya. Nararamdaman ko na po. Kasi nababasa ko na yung conversations nila before. Sabi ko, ano to? Bakit may pa-take care ka? Sa akin, hindi ka na nagde-take care. Taray. May paingat sa iba, sa'yo walang ingat-ingat. Yes, opo. Yes. Saka ito pa po, rider po kasi sila pareho. Parehas po silang nagmumotor. Actually, meron din naman po akong motor. So, sabi ko nga din po sa mga anak ko, pinapaintindi ko din po sa mga anak ko na hindi naman ako yung may gusto na maging ganito tayo. Right. Anak na nakikita mo na kahit bumabiyahe ako papunta sa Valenzuela para lang magkakasama-sama tayo. Nakita mo kung gaano ko kinip na maging buo sana yung family natin. Kahit inaaway ako ng lola niya, di ba pumupunta tayo doon para magkakasama tayo, anak. So, hindi ako talaga ang may gusto nito, anak. Sabi ko, ganun sa anak ko. Ganun po eh. Nakakalungkot. Nalulungkot ako. Hindi ko naman tinitrigger yung kalungkutan mo, no? Pero nalulungkot lang din ako kasi, alam mo yun, bilang isang ina or maybe bilang isang ama rin sa ibang sitwasyon, di ba? You really want to keep your family. Wala namang nanay at tatay na ang nag-asam na, mag-asawa tayo para maghiwalay tayo. Wala namang ganun, di ba? Lahat tayo. Kasi kung alam mo lang na magkakaganon, hindi mo na ginawa. Kasi ayaw mo rin masaktan yung mga anak mo eh. Hindi lang kasi, alam mo, doble-doble yung pain na nararamdaman mo kasi nga, nasaktan ka na pinagpalit ka sa iba, nasaktan ka pa kasi nasasaktan yung mga anak mo. At masakit din na kahit anong gawin mo, wala kang magawa. Diba? Yung parang, anong gusto natin gawin? Sakalin natin yung asawa natin para bumalik sa atin? Diba? Wala naman tayong pwedeng magawa, kundi tanggapin na lang ang sitwasyon. That's the hardest part. Kasi if you can just give your best for your children, you will give your best for your children. Kaso nga, hindi ganun yung sitwasyon eh. Kaya alam mo, ate, ano na nga pangalan mo, ate? Rochelle po. Rochelle. Ate Rochelle, ang gusto ko na lang sabihin sa'yo is that, bilib ako sa katapangan mo, bilib ako sa lakas na meron ka, bilib ako na you still have your posture whenever you go to this. Pero alam ko hindi madali. There are a lot of times in your life you're just crying and you just don't know what to do. Pero bilib ako sa lakas na meron ka. Kaya kung umalis man yung tao sa atin, yung asawa natin, yung inaasahan natin, ito lang ang masasabi ko. May mga nagsasarang pinto, pero may mga nagbubukas na mga opportunities para sa atin. Naniniwala ako na iniwan man tayo ng isang tao, pero may ipapalit ang Diyos na greater pa dun sa mga taong iniwan tayo. But saludo ako sa iyo sa strength na meron ka. And with regards dun sa mga ayuda, kung anumang mga sustento, alam mo, para sa akin kung ako ang nasa sitwasyon mo, kung mawalan man siya ng lisensya dahil sa ginawa niya, kung mawalan man siya ng retirement plan or retirement benefits dahil dun sa ginawa niya, consequence yun ang ginawa niya, hindi mo pa rin kasalanan yun. 'Di ba? Kasalanan mo ba yung kasalanan niya? Consequence yun. Dapat bago siya nangabet, bago siya na fall in love sa ibang tao, bago niya kayo iniwanan, naiintindihan niya na isa sa mga consequences na pwedeng mangyari sa kanya ay mawalan siya ng retirement benefits at mawala yung mga bagay na meron siya. Pero, hindi niya inisip yun, hindi niya inintindi yun nag-push pa rin talaga siya. Diba? So, anong gusto kong sabihin sa'yo? Ipaglaban mo yung karapatan mo. Kasi yun na lang ang maibibigay mo para sa sarili mo at para sa mga anak mo. Regardless kung anong mangyari sa kanya. Oo, pwede natin siyang patawarin. Pero he has to face the consequences para sa'yo at para sa mga anak mo. Kung mawalan ka ng retirement benefits dahil sa pangangalonya mo, sino ba may kasalanan nun? Diba? Bakit mo sisisihin yung sarili mo na nagsampa ka ng kaso sa kanya? Nararapat lang naman talaga. Diba? Ang hirap magpalaki ng anak. Ang hirap maging single mom. Ang hirap na pinakasalan mo tapos iiwan-iwanan mo.
Tapos ngayon, magagalit siya sa'yo na parang sinisira mo yung kredibilidad niya at mawawalan siya ng retirement benefits. Eh bakit sino ba ang nagsabing maglandi siya sa iba? Diba? So, ang sakit pa po kasi don't feel guilty. Nung umamin siya sa akin, after po niya umamin sa akin, nababasa ko pa po yung conversation nila, gumawa pa po siya ng stress na ginawin niya pa yung babae. Sabi ko, sobrang sakit. Sobrang po. Nakakaloka. Tsaka parang respeto naman, di ba? Co-teacher mo pa talaga. Opo. Tapos nagpapaalam siya, mag-chess lang kami. Isa pa po yun sa pareho nilang gusto na magka-chess sila. Ganun. Kaya parang after na umamin siya sa akin, di ba? Parang pinapatay mo na ako nun na mag-chess pa kayo. Nagpapaalam ka sa akin, mag-chess kayo. Ganun, di ba po? Taray. Ganun alam po. mo, wala na tayong magagawa. Wala na tayong magagawa doon sa mga taong umalis sa atin o iniwanan tayo. Kasi hindi natin kontrolado yung isip at desisyon nila. Kahit asawa pa natin yan. We cannot control their decisions because every one of us has a decision to make for our lives. Pero wag niya rin kokontrolin yung decision mo na humabol ng karapatan. Kasi karapatan mong humabol nun kasi ama siya ng iyong mga anak. At kung ano man yung mga consequences nun, don't feel guilty kasi nararapat lang na gawin mo yon. At yun ay naaayon sa batas. So, ate, just be strong. Kaya mo yan. Walang pagsubok na pinapadala sa atin na hindi natin makakaya. Alright? Yes, maraming salamat, Ate Rochelle. Nag-aiyak na ang bibi mo dyan. Maraming salamat. Oh, nalungkot naman ako para kay Ate Rochelle. 'Di ba? Pinagpalit ako ng asawa ko sa kasama niyang guro. Nakakaloka. Bumibisita pa daw bumibisita yung asawa niyang lalaki doon sa classroom ng kabit niya. Ano naman kayang pinagagawa nila doon? Nakakaloka. Ngayon, ito lang masasabi ko sa inyo. Kung gagawa kayo ng kasalanan, i-take ninyo yung consequences. Kung mangangalunya kayo, kung mangangabet kayo, huwag niyong sabihin doon sa asawa ninyo na, oy, bawal ka magsampa ng kaso, bawal ka maghabol. No. Gumawa ka ng kasalanan, tanggapin mo yung consequences. Diba? Hindi yung ikaw na nga yung gumawa ng kasalanan, ikaw pa matapang. Ay, nako. Ang gagaling ninyo maglandi tapos hindi ninyo matanggap yung mga consequences ng paglalandi ninyo. Ay, nako, ginigigil nyo ako eh. Thank you for watching. Again, don't forget to subscribe dito sa aking YouTube channel and follow me on my social media accounts.